Dahil po, ang tinitira ninyo ang kadugo ng mga Muslim. Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Kaya nandito po kami na huwag nilang basta-bastahin kasi si Inday Sara ay hindi namin iiwan. Kaya itong mga Maranao dito, nagkakaisa po na dapat isahin nila na huwag nila i-impeach si Inday Sara at kay magkagulo tayo. Yun. Tama! Yun ang totoong nandito po kami. Ipaalam namin sa Kongreso na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Yun ang panawagan namin sa inyo na dapat sana iwasan ninyo yung mga maling iniisip. Statement! Yung statement ninyo na mga mali, mga baluktot, huwag ninyong baluktutin ang mga batas. Yes, good afternoon po. Kami po yung mga sa Muslim Alliance sa NCR. Ito po ay ang kwan namin ay huwag ma-impeach si Sara. Maliban na si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. Magandang tanghali po sa kanilang lahat ng nanonood sa atin ngayon. Gusto ko lang pong manawagan sa ating BP na hindi po kayo nag-iisa. Allahu Akbar! Nandito po kami! Yes! Nandito po ang Muslim Alliance for BP Sara. Umasa po kayo na kahit saan po tayo makarating ay hindi po kami magpapaiwan hanggang sa dulo ng aming hininga. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ay grabe ho, nagsalita na ho ang mga kababayan nating Muslim. Nagsalita na po sila patungkol dito. Pinoprotektahan po nila ang tangkang impeachment complaint kay BP Sara. Ang pahayag niyan, katunayan yan mga kasama, nagkaroon po ng isang caravan. Kani-kanina lang nagkaroon ho ng pagtitipon at bumiyahe sila mula Ortigas papunta ng Congress at inikot ang Quiapo pabalik ng Senate. So ito ho yung pahayag ng mangilang-ilang kababayan nating Muslim at siyempre ang former mayor ng BARM. So nagsalita na ho. Kaya ito pakinggan nyo Pasok mo kuya. Oo. Ito na ho Para maganda-ganda. Yung pag-uusap dito, sila na ho bahalang magpahiwatig kung ano yung mensahe nila. Pasok kuya. So, ito, binuo namin. Kasi pag nakikita naman natin, hindi tama yung mga haton. Gusto namin ipahayag yung salubin namin. Kaya namin talaga ng impeachment kay BP Sara. Ito yung chairman of the board namin. Okay. Chairman of the board, magandang umaga. Muti Mariano. Former Mayor. Mujib Mariano. Mujib. Okay. Teka lang guys Former Mayor ho Former Mayor ng Mindanao. Dalawa ho ata ang former mayor dito. Okay na ba? Paki-check nga mga kababayan yung ating microphone kung okay ba. Paki-check po, paki-check. Paki-check po kasi para mas maganda, malinaw po ninyo marinig ang mensahe ng ating mga kapatid, mga Muslim brothers from Metro Manila po ba or Mindanao? Metro Manila po. Okay, ayan. Mayor. Yes, good afternoon po. Kami po yung mga sa Muslim Alliance sa NCR. Ito po ay ang kwan namin ay huwag ma-impeach si Sara. Maliban na si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. Taga Mindanao. Ang kwan lang namin ay huwag impeach. Yun lang ang masasabi ko dito. Ito kami, ito ang kwan namin ngayon. Mga
mga sasakyan. 150. Oh, yung kanina na may mga bagong dumating hindi nakalista dito dahil ito ay yung linista namin kahapon. Pero ay nakita niyo naman na ang haba ng pila. Ayun lang, ito yung spokesman namin si Nasip Malawan kung ano ang sasabihin niya, yun ang kuwan namin. Salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon pangalawang Pangulong VP Sara. Kung manonood ka man Baby Sara, nandito kami. Kahit saan tayo makarating, kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayan, mayroon pa po tayo guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat. Ayun guys. Engineer Nasib. Good morning, good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po muna kayo, ano po ang ating pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng grupo, yung Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente halos ng Metro Manila at saka yung Luzon wide. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA, ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang patunayan? So, pati presidente, nakiusap siya na wag nang impeach. So, siguro, para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging Pangulo. So, kami po, taga Mindanao kami, actually, dito lang kami nangangalakal sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po nagtipon-tipon, lahat, walang gumastos sa amin, sarili naming gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito, sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim na mga businessman. Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim ng ating Vice President Sara Duterte itinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, di namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may dugo silang Maranao. So hindi lang po yon. Actually, kung sino talagang naapi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, VP Sara. Reaksyon nyo lang po, bakit po hindi sila nakikinig sa ombudsman na ang ombudsman ng COA na sinabing clear po, malinis po ang record ni VP Sara at ito po si BBM nanawagan na huwag daw i-impeach si VP Sara kasi wala namang kabuluhan yun. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung BC natin, yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino. Alam naman natin yung boto niya. Overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. So ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba't ibang pamilya, magkaiba-ibang grupo, magkaiba-ibang tribo, para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Speaking hanggang sa dulo, hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kung kinakailangan, magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, susuporta po kami.
Masasabi ba natin na itong ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pagkalata ng mga brothers and sisters ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis, may mga taong sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin, marami tayong kaibigan ng mga politician din. Kami po ay pinapagitan lang namin kung sino yung naapi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po. Kasi pag walang kapayapaan, wala pong kalakalan. Siguro naniwala kayo, nagitanad nangyari sa Israel, isang matayod na bansa yan, pero nung magkaroon sila ng gira, nung nangyari, bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata eh. Parang kung ano-ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun sa akin. Pangalawang panghuling tanong ko na lang. Ang mensahe niyo po sa ating mga kababayan, mapa non-Muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo, hindi nyo pababayan na masira yung constitution natin. Mapag-government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman, ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila sa Duterte. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo, kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa mapayapang paraan. Yan. Ang huling mensahe nyo po, iukol nyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon. 5,300, 5,400 na po ang viewers ko at sa ibang pong mga kasamahan natin. Baka mamaya nanonood si Bibi Inday at saka si Tatay Digong. Mensahe nyo po, sir. Of course, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. At si Ma'am BP Sara, nagkaisa po ang mga kamusliman. Siguro ilan lang naman, mayroon mga taong ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam niyo naman, malaking gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nag-ambag-ambag para lang po patunayan natin na talagang yung yung mag-ama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita niyo po ang Muslim Alliance sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung chairman sa board, si former Mayor Moti Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng BARM, si Jerry Magarang, isa pong former Eminilip Commander yan, former admin ng Golden Mosque. Isa po yan nire-respeto sa amin, nire-respeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin, si Abdurrauf, siya po ang Vice President ng External sa Muslim Alliance. At saka yung Secretary General, yung si Yasin Salik. At saka yung mga ibang presidente, si James. Sana yun yung mga ibang presidente ng grupo. Sila po ay nandito. Yung Musba. Yung Green Hills Muslim Business Club Foundation. Nandito kami. Ako yung presidente nila. Metro Manila Muslim Traders Association. Ako din ang presidente nila. Ako ay tagapagsalita lamang ng Muslim Alliance. GPP, si Mardi, si Alex Calaca, incoming Vice Mayor ng Marantaw, inshallah. Si Walid, si Mox,
GPP, yan po ang matayog na grupo sa Green Hills. Talagang mayayaman sila dahil sa cellphone area sila. So yan ha, Marami mga kasama. Yan po yung pahayag. Punta naman tayo rito, ha? Kung ano yung iba't ibang mensahe nila. Marami hong mga panawagan at mensahe. Ito na po, yung pangalawang slide. Oo, tuloy. Suportahan namin kung mali siya. Nakita naman namin walang kamalian na ginawa yung Vice President natin. Talagang doon po kami sa tama. Hindi po kami natatakot na ipaglaban namin kung saan ang tama po, mga kababayan namin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat sa tagapagsalita ng Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at lalo na po ang kanilang mga grupong nagtipon-tipon sa makasaysayang araw na ito ng People's Caravan. Si former mayor ng ating grupo din sa Muslim Alliance at presidente ng Muslim Alliance Group. At ito ngayon ay panimulang pagkilos sa isang pamamaraan ng People's Caravan para ipakita ang pagtindig sa no to impeachment at ang pagrespeto sa kapakanan at karapatan ng mamamayan na nagbigay ng mandato sa Vice Presidente. Pakinggan natin si former mayor. Magandang tanghali po sa kanilang lahat ng nanonood sa atin ngayon. Gusto ko lang pong manawagan sa ating BP na hindi po kayo nag-iisa. Allahu Akbar! Nandito po kami! Yes! Nandito po ang Muslim Alliance for BP Sara. Umasa po kayo na kahit saan po tayo makarating ay hindi po kami magpapaiwan. Hanggang sa dulo ng aming hininga, susuportahan ka namin. At nananawagan din sa 32,000 na bumoto kay BP Sara, 32 million na bumoto kay BP Sara. Sana po magkaisa na tayo. Tulungan niyo po ang ating BP Sara. Ayun. Dahil masyado na pong inaapi ang ating BP Sara. Nasaan na po yung 32 million na bumoto kay Sara? Ngayon, kailangan tayo ni BP Sara para sa katahimikan ng ating bansa. Magkaisa tayo, tulungan natin si BP Sara. No to impeachment ang aming pinagkaisahan, ang aming Muslim Alliance for BP Sara. Itong Muslim Alliance po ay ngayon lang binuo sa ginagawa nilang pang-aapi kay BP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Baka may gusto magtanong, nandito pa ang mga leaders at core group ng Muslim Alliance. May isa pa magsasalita? Si former mayor din. Sir, alika. Isa pang former mayor na malakas din ang pagtindig para sa demokrasya at paggalang sa mandato ng mamamayang Pilipino na siyang naglagay ng kanilang otoridad at ng kanilang pagtitiwala sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte. Si former Mayor Moti Mariano. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang masasabi ko lang, kami ay mga negosyante. Ayaw namin ang impeachment dahil nagkawat-awat na kang mga Pilipino. Si Sara Duterte naman, hindi namin siya iiwan dahil kami po ay mga Muslim. Yung dugo namin ay tumatakbo sa katawan namin na alam namin na kadugo namin siya. No to impeachment ang gusto namin. Kasi kapag may gulo, yung negosyo namin hindi maganda. Yun lang masasabi ko, no to impeachment. Yes. Klaro Klaro kayo Ang impeachment ay panggulo. Ang impeachment ay isang kabastusan sa mandato ng mamamayang Pilipino against the Vice President ito. At ito ay pang-iinsulto sa mamamayang Pilipino. May isa pang magsasalita bago ang open forum, former administrator ng Quiapo Golden Mosque. ng Quiapo Golden Mosque. Tinanggal siya kasi bumibisita doon si Inday. Tinanggal. Presidente din ng General Merchandise ng GMT. Presidente ng... Okay, sige. Isa rin sa mga respetadong Muslim Traders Group dito sa may Pilipinas at naging General Administrator sa Quiapo Golden Mosque. Okay.
Ako po ay mananawagan na suportahan natin ang magandang programa ng ating Pangulo President Marcos sa kanyang programang No to Impeachment. Yes! Allahu Akbar! Maraming salamat. Ayun. Malinaw. Ang kanyang panawagan is very simple. Vice President ng Muslim Alliance. Ay, isa pa, Vice President naman ng Muslim Alliance. Kanina sinabi niya, kung totoo at seryoso ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at iniendorso ang panggulo at mapangwasak na impeachment laban kay Sara Duterte, panindigan niya ito. Yun ang challenge ngayon ng mamamayang Pilipino sa kanya. At kasama dyan sa panawagan na yan, ang Muslim Alliance ng ating brothers and sisters sa Muslim community. Isa pa ang tagapagsalita, ang Vice President naman ng grupong Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at ang panawagan nila ng Muslim Alliance no to impeachment. Bismillahirrahmanirrahim. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating nag-iisang Panginoon. Ito po ay kaya tayo nandito, mayroon tayong dahilan. Dahil nga po ito sa nangyari sa ating gobyerno, tayo po ay nananawagan sa ating sambayan ng Pilipino ay ibalik po natin yung binuo ng ating presidente ngayon, nakaupo, at saka si BP Sara. Napakaganda po yung unity. Ibig sabihin po noon ay unity, may pagkakaisa ng sambayanan. Nakita po natin ang resulta. Nakakuha sila ng boto ng 32 million. Dahil nagkaisa po tayo. Pag nagkakaisa po ang sambayanan, maganda po ang resulta. Pag nagkakawatak-watak po ang sambayanan ng Pilipinas, hindi po maganda. Una-una po, nanonood po ang buong mundo sa atin. Isa po tayong Pilipino. Isang lahi po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Ito pong panawagan po namin ay no impeachment po kay Sara. Ito din po yung mensahe ng ating mahal na Pangulo. Kami po ay sumuporta din po sa kanya. Parallel group din po kami nung 2000 election. Isa rin po itong Muslim Alliance for BBM and Sara. Parallel po kami. Umikot po kami ng buong Pilipinas. Pray po yun. Wala pong bayad yun. Gumastos po kami. Kasi ang Muslim Alliance ay binubuo po ito ng mga iba-ibang sektor, religious group, businessman, professional. Wala po. Pray po yun. Nakita po natin sa politika po. Isentabi po natin muna yung politika. Wala pong mangyayari dyan. Yung nananawagan po tayo sa ating mga congressman gustong mag-impeach kay Sara. Kung titingnan po natin yung mga nag-impeach po kay Sara, yan po yung galit po noong unang panahon po na matandang Marcos. Sila po yung kumukontra. Ngayon bumabalik po sila. Alam niyo kung bakit? Malaking pira po na nandyan. Bakit hindi po natin atupagin ang problema ng bansa natin sa mga district congressman po natin? Maraming kalamidad po na dumaan sa mga distrito niyo po. Ba't hindi niyo na lang atupagin kung anong problema ng distrito niyo? Hindi po itong impeachment. Ang impeachment po, sabi po ng ating mahal na Pangulo, huwag po ito ituloy. Yun din po ang mensahe ng Muslim Alliance for BBM and Sara. Ayun. Sige, mga last two questions. And then hihingi tayo ng prayer, community prayer. May isa pang tagapagsalita. Chairperson naman ng West Clamy Muslim Group Community sa San Juan area sa kanyang pakikipagkaisa sa panawagan na no to impeachment na pinangunahan ng Muslim Alliance to defend the Vice President. Well, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kami po ay nananawagan sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito pong impeachment po na binubuo po ng ating mga kongresista, wala pong may dudulot po nito na kabutihan po sa ating bayan. Actually po, pati po yung mga ekonomiya po natin ay maaaring maapektuhan po. Wala pong may dudulot. Kaya kami pong bilang mga negosyante po, maliliit, talagang naramdaman po namin ngayong December. So, nanawagan po kami na sana po, wag naman sana kasi napaka-unfair naman po ang ginagawa sa ating Vice Presidente po. Opo. Bilang mga Muslim po, kaya nandito po kami, nagkaisa po para po kay
VP Sara Protect po kasi nakikita po namin na talagang naapi po siya. Yun. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kabayan. Okay, last na. Last. Anong position, sir? Yama. Okay, may isa pang tagapagsalita mga kababayan. Makita natin solido at napakalinaw ng pahayag ng ating mga Muslim brothers and sisters patungkol po sa mapangwasak at hindi nararapat na mangyari nag-gimmick ng impeachment complaints nila na ang may pakana nito mga kababayan ay walang iba kundi ang mga komunistang grupong binabayaran para manggulo sa ating bansa. Brother, ikaw na magpakilala ng sarili mo in behalf of Muslim group community sa Metro Manila din at sa Muslim Alliance to Defend the Vice President Sara Duterte. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nakikiisa sa itong panawagan na po ito dahil po kay Vice President Sara Duterte. Alang-alang po sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Ayun. Malinaw ha. Before po ang ating final program ay ibabalik ko na kay Brother Bema ng kanyang microphone. Thank you, brother. Thank you. Baka may tanong, mag-ano muna, for photo ops and for documentation muna. At ako si Brother Oliver. At may prayer. Ano kayo mga brothers? Muslim Alliance to Defend the Vice President. Ito po ay para sa ating pagkakaroon ng matatag na pagkakaisa. Okay. Ang handshipon natin na ganito. Okay. For solidarity to defend the integrity of the Vice President sa mandate given by the people and to defend democracy and to stand for peace sa ating bansa. Sabay-sabay natin itaas ito. And then, alam ko, may panawagan kayo para dyan kanina at ako'y nakikipagkaisa. At yan po ang panawagan ng taong bayan. Sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang demokrasya at kapayapaan sa ating bansa. Ayan guys, Dito na muna tayo magtatapos. So, medyo mahaba-haba na po ang People's Caravan. Abangan ang announcement ng Muslim Alliance to Defend the Vice President in the next few days. Maraming salamat sa mga dumalo. Mabuhay muli kayo ng mga independent media bloggers. Mabuhay! Mabuhay! Magtatagumpay ang boses ng sambayan ng Pilipino para ipagtanggol ang atong sovereign mandate na ibinigay kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Reaksyon sana dun sa PhilHealth. Ibang issue na. Pwedeng habol. Sige. Ano masasabi nyo? Anong reaksyon nyo doon sa PhilHealth na tinanggalan ng budget? Walang budget, sinero ni Grace po. Tapos doon naman sa mga AIC at tupad, doon sa mga ayuda, meron. Ano nangyari? Isa po itong napakalaking walang kahihiyan ang ginawa ng Senado at kinonsinti din ng House of Representatives. Ang PhilHealth po ay minamanduan under the Universal Healthcare Law na dapat ang mga lahat ng buwis na nanggagaling sa halak, sigarilyo at alkohol ay dapat pinupunto yan bilang dagdag pondo na mas malawak ang magiging coverage ng mga mahihirap na pamilya sa kanilang hospitalisasyon. Napakalaki po itong kalapastanganan sa poder ng Kongreso sapagkat ang Presidente Marcos nag-allocate ng 74 billion pesos. Ulitin ko, 74 billion pesos, subalit tinanggal nila ito. Walang awa sa mga mahihirap na magsasaka, magbubukid, manggagawa, marantang lungsod, kabataan at kababaihan. Kaya dapat tandaan natin ang pagbuka ni Grace po. Siya po ay may pananagutan sa mamamayang Pilipino na bagamat kulang lang 1 piso ang budget sa kalusugan ng bawat Pilipino. Mantakin nyo, there are 115 million Filipinos. Wala pa sa 1 piso ang ibinabudget kada araw para sa pagpapagamot sa mahihirap na Pilipino. Natanggalan pa ng PhilHealth. Hindi pa sila nakontento sa kanilang sinakmal na 60 billion pesos. Ito'y isang malaking krimen at kalapastanganan sa pinakamahihirap na mamamayang Pilipino.
sisingilin dapat natin sila. Lalo na yung si Grace po na siyang pasimuno para tanggalan ng pondo ang kabutihan sa kalusugang pangangailangan ng mahihirap na mamayang Pilipino. Yun! Mabuhay! Ako po, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pumunta at nagsabay sa karaban ng mga Muslim Alliance dahil po ang tinitira ninyo ang kadugo ng mga Muslim. Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Kaya nandito po kami na huwag nilang basta-bastahin kasi si Inday Sara ay hindi namin iiwan. Kaya itong mga Maranao dito, nagkakaisa po na dapat isahin nila na huwag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Yun ang totoong nandito po kami. Ipaalam namin sa Kongreso na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Yun ang panawagan namin sa inyo na dapat sana iwasan ninyo yung mga maling iniisip. Yung statement ninyo na mga mali, mga baluktot, huwag ninyong baluktutin ang mga batas dahil iyan batas na yan ay sagrado. Sagrado yan. Walang iniwan, kundi puro yan totoo ang ginawa ng batas na yan. Kayo po mga kongreso sa Quadcom, kayo ay mga baluktot. Alam ninyo ano ang sinabi ni PRRD? Hindi maganda yung mga Quadcom. Kaya mga kapatid ko, ngayon nandito po kami. Hanggang hindi ninyo itigilan si BP Inday, hindi kami rin magtigil magprotesta sa inyo. Kaya mga kapatid ko, maraming salamat ng inyong pagpunta dito sa Senate dahil kami po nagkaisa, sila Eric, sila Ben Ranke, sila Oliver, sila Karen. Nandito po lahat at pasalamat din ako sa mga vloggers na naparating sa buong mundo. Ang importante, marinig ninyo yung mga gustong sabihin sa mga kapatid natin na mga Muslim. Yun lang po. Yung mga korupsyon na inaano niyo kay Inday Sara. Kilala ninyo na yung umupo si Duterte pagka-presidente. Mayroon utang na sobra 8 billion na hindi ko lang sasabihin, businessman. Sinabi niya magbayad ka sa utang mo. Tapos bigay pumunta sa Davao, nagdala ng sasakyan natin, no? Sabihin natin sasabay tayo. Ano ang sinabi ni Duterte? Sabi niya, isauli ninyo yan sa kanya. Dagdagan lang niya yung kulang niya para mabayaran niya yung biyaya na utang niya sa gobyerno. Kung magnanakaw ang mga Duterte, kinuha niya yung 3 billion. How much ang 125 million? Wala yan sa kanila. Hindi sila magnanakaw. Matagal yan nakilala namin sila. Kaya umunlag ang Davao. The safest city in the world. The most livable city in the world. Ang Davao City. Oh, nakikita ninyo yung 1988 na umupo ang mga Duterte hanggang ngayon. Na maganda tingnan ang Davao City. The cleanest city, the safest city, the livable city, only Davao City. Yun lang ang masabi namin sa inyo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, brother, sa iyong pakikipagkaisa. Mabuhay. So yan mga kasama, narinig nyo naman po ang mensahe ng mga kababayan natin kamusliman at may mensahe din sila na binitawan dito. Kaya nga lagi ko kayong
sinasabihan na mag-subscribe, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe at hintit mo na yung bell. At syempre, lagi kang tumutok sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!